mayroon na namang mapaplaning nito mga kababayan dahil mayroon na namang hint na binitawan si dating Pangulong Duterte mga kababayan na posibleng may kinalaman dito sa gulo sa politika. Ang sabi kasi ni dating Pangulong Digong mga kababayan ay may grupo daw kakausap sa kanya. Tapos na daw nilang kinausap si Inday mga kababayan at ngayon siya naman. Hindi daw kasi stable mga kababayan ang sitwasyon ngayon doon sa taas. At malay daw natin, biglang babaliktad ang tadhana. At malay daw natin, silang lahat mga kababayan, doon na magtatrabaho sa Malacanang. Yan talaga ang sinabi ni dating Pangulong Duterte mga kababayan dito sa kanyang speech sa Davao City. Panoorin po ninyo ha. Pero nakakaintindi ba ng Bisaya itong singagngag mga kababayan? Kung hindi, atin-atin lang po ito mga kababayan ha. Huwag niyong i-share sa kanya. Tayo-tayo lang ang nakakaalam. Ita-translate po natin mga kababayan dahil nasa local dialect po ito ni dating Pangulong Digong. Panoorin po ninyo ha. Hindi guwapo ang panahon. Hindi maganda ang panahon. Sa lahat po ito na hindi nakakaintindi ng Bisaya mga kababayan ha. Ika-translate natin. Basig mo kalit na yung baliktad. Baka bigla na lang itong babaliktad yung panahon daw mga kababayan. Pero kitang sa ubos, wala tayo labo. Pero tayong nasa baba, hindi tayo kasali. Yun lang nasa taas mga kababayan. Pero dahil mag-istorya na ako. At mayroon daw gustong makipag-usap sa kanya mga kababayan. Sino PRRD? Sino? Gustong malaman ni ngag-ngag mga kababayan kung sino. Kaya ako na presidente ko. Dati ako presidente. So, amot lang o makakuan ka ang lugar mas ang sabi niya mga kababayan, ewan ko lang kung sasama ba si Baste. Gusto po sila maging istorya. Dahil gusto rin Dahil gusto rin nilang makausap si Baste. Dahil tapos na silang mag-usap ni Inday. Sino yan? Pero ganit ni Malacanang kita ni tanan magtrabaho. Palakpakan ng tama kababayan. Ang sabi ni dating Pangulong Duterte. Pero kung hindi ito, hindi niya tinuloy mga kababayan na. Doon lang, kung hindi ito, tapos sabi niya, Malacanang lahat tayo nito magtatrabaho. Palakpakan ang mga tao mga kababayan. Sino ba yung gusto mong kausapin, PRRD? Tapos na daw kinausap si Inday at ang gulo daw mga kababayan, andun sa taas. Meaning, sa higher rank, President, Vice President, at etc. At baka daw babaliktad mga kababayan ang tadhana. Baka sa Malacanang na sila magtatrabaho nito. Tugay, oras mo itong istorya. Pupuntahan na daw niya ngayon mga kababayan. Kung marinig ito ni Ngag-Ngag, mapapraning na naman yan mga kababayan. Papalitan na naman yan mga pulis dyan sa Davao City. Ilang beses lang pinalitan mga kababayan. Dili kayo mas importante sila. Sabi ni dating Pangulong Digong, hindi ito ibig sabihin na mas importante yung kakausapin ko ngayon kaysa sa inyo. Dahil ang kausap niya ngayon mga kababayan yung mga barangay captains ng Davao City. Kaysa inyo. Kung laing panahon, mas importante mo. Kung ibang panahon, mas importante kayo kaysa dito sa kakausapin ko. Dili sila. Pero hindi sila. Ang sitwasyon karon. Pero sa sitwasyon ngayon, sino kaya ito? Mas importante sila. Mas importante sila sa sitwasyon ngayon. Kaya urgently mga kababayan, may kakausapin si dating Pangulong Digong. Istorya na mo. Nakasabot mo. Alam nyo na kung sino to. Kayo mga kababayan, sino kayang kakausapin ni dating Pangulong Duterte? Actually, hindi siya ang kakausap. Siya ang kakausapin. Tapos nang kinuusap si Sara mga kababayan. Ano mo nga, anak na ang sitwasyon. Sabi ni dating Pangulong Digong, alam nyo na ganyan na ang sitwasyon. Meaning, not stable, di ba? So, Ilid. Kung gawaton ba ninyo ang akong pagkatao. Pero hanggang doon lang yung mga kababayan ha. Umalis na si PRRD after nun. At
eto mga kababayan, eto ang kanyang speech earlier. Na may kaugnayan sa pagtakbo niya bilang mayor ng Davao City at pagtakbo ni Baste Duterte bilang vice mayor as backup niya mga kababayan. Ang iyo ko ninyo, udagan ko, sabangan ko ninyo. Nakikiusap ako sa inyo na tatakbo ako. Tulungan niyo naman ako. Para pagkit na siguro, ang akong anak, umuan na niyo vice mayor. Ang aking anak, gawin niyo namang vice mayor si Baste Duterte mga Karon kababayan. komportable ko. Para comfortable ako. Komportable ko. Simba ko, mabangungot ko, Dahil wag naman sana mangyari at bangungutin ako, andyan si Baste. Wag mo ko yung plano. Kung babagsak daw ang eroplano mga kababayan, Amakbo mo gina, kasi mo lang na inyong tinubagan. sabi yung mga tao, wag naman, ang sabi ni dating Pangulong Digong mga kababayan, ibabagsak talaga yan kapag ganyan kayo sasagot. Ayaw, sige. Wag naman. Sige na. Murag ni hatan ko og signal sa inyo karon Binibigay ko na ang signal ngayon sa inyo na udagan ko pagka mayo. tatakbo ako bilang alkalde. Unya, ako para sigurado yun, At para sigurado talaga ng Duterte lang yapong mabili magtigok ko, na Duterte pa rin ang maiiwan kapag mamatay man ako. ako rin kasi diya ka lang sa likod. Sinabihan ko si Baste, dyan ka lang sa likod. So, alam kay matumban ako. Saluhin mo lang ako kung natutumba ako. In short mga kababayan, pag vice mayor ka lang, Ikaw lang gihapon, total, mayor lang kabalaan. dahil kapag matitigok man ako ng 10 oras, ikaw ang papalit bilang mayor. Total, mayor ka naman dati. Muna lang na, Yan na lang. yung akong proposal ninyo, mayor ko, Aking proposal ang akong sa inyo. anak, Mayor ako at ang aking anak ang vice mayor. vice mayor, ako gyapon. Yun pa rin. Ako, stricto ko, Ako, stricto. basta pang Disiplinado. gobyerno. Pagdating sa governance. Basta ang inyong pag-istorya ka, Basta kung kakausapin nyo lang ako, there will never be a time mag-istorya ka sa City Hall, sa akong balay o sa gawas. there will never be time na magkakausap tayo sa City Hall, sa bahay ko, Na mag-istorya ta o mali. na mag-usap tayo ng mali. Yung mga maling bagay mga kababayan. Kana di na may tabo. Hindi yan mangyayari. Kan kinabuhi tama o mali. Total, ang life is right and wrong. Diri lang tas tama. Dito lang tayo sa tama. Diri lang tas tama. Dito lang tayo sa tama. Kay Kasi ana ang kinabuhi. ganyan ang buhay So, ako mayor, mo gyapon stricto gyud ko sa tanan. Ako, mayor, stricto talaga ako sa lahat. Pinas disiplina. Sa disiplina. Pero yung sa kaayuhan sa lungsod. Pero pagdating sa kung anong nakakabuti dito sa syudad, may problema. walang problema. Kung kaayuhan sa atong isig katao, Kung nakakabuti sa ating kapwa, walang ako'y problema. Ana gina. Ganyan talaga yan. Ganon pa rin. Akong batasan na. Ang aking ugali, Pagka-presidente. nung presidente ako, eto, yan pa rin ang nakikita nyo. Ito pa. Pauna na. Yan na yan. Pero ato pang maningkamot Pero pagsisikapan ko lang sa akong 3 years. sa di aking man 3 years, Pero- parang hindi makakaya. O sunod-sunod din na ma-mayor niya. Ako, masunod mayor yapon. Kung mananalo again and again ng mayor ng Davao City, example, 3 consecutive term, ang kanyang uunahing proyekto daw mga kababayan, pakinggan nyo ha, mga Davaoen nyo. Atong mangita na tang paagi kung saan na to pag
buslot o mga dalan. Oh, hahanap na sila ng paraan mga kababayan kung paano gumawa ng mga bagong daan. Dahil grabing investors mga kababayan eh. Sumikat ng sumikat ang Davao City. Dagsa ang mga investors mga kababayan at hindi na po kaya ng capacity ng roads. Ang daming ng mga tao at sasakyan kaya buhol-buhol ang traffic. Pero mayroon pang mga under construction mga kababayan ha, na mga roads. Kaso nga lang mga kababayan, maraming mga proyekto ang ginorgor ni Ngagba sa Davao City at sa Mindanao. Kabilang na sana mga kababayan yung modernization ng bus transit system nila doon. Yung high capacity bus. Ginorgor ni Bangag. Hindi na matutuloy mga kababayan. Kung ano, lisudan kayo. Kung kita kayo pasulod sila sa... Masyado ng traffic doon sa bandang Panakan at Saksa. Mupod nga rin. Oh, gayon din sa South mga kababayan So, daw. muna na solusyon na. Kasi muna na atong Diyan na lang siya focus mga kababayan. trabaho. Wa nila muna na itong panitumukan. Yan ang kanyang pagsisikapan. Dahil sobrang traffic ng Davao City. Sa una to, paglihok ng Rizdapaw. At yung traffic naman ngayon mga kababayan, ang sinasakyan ngayon eh, Nograles na kanyang kalaban na kapag ako ang uupo, tapos ang traffic. Dahil lilipad na kayong lahat, dahil high na high kayo. Oh, baka ganyan mga kababayan, lilipad ang utak ng mga tao dahil si Nograles na eh. Total, ang kwarta sige nagsulod eh. Building, trabaho Dami na ng sa buildings. mga anak. Trabaho o lahat na nandoon na sa Davao City Ito na mga ng kababayan. panigwao. So, Pagsisikapan na lang daw ni dating Pangulong Digong yun mga kababayan ang ma-solve at traffic. wala na kayo kasulti siguro ninyo. O yan lang. So anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.